5 negosyo na hindi alam ng karamihan pero malakas kumita. Kapag pinag-uusapan ang negosyo, madalas pare-pareho ang naririnig mo. Food cart, online selling, milk tea, at ukay. Pero ang totoo, may mga negosyo na hindi gaanong sikat sa social media pero tahimik na kumikita ng malaki. Ang dahilan, hindi sila nakadepende sa hype, nakadepende sila sa totoong pangangailangan ng tao. The biggest opportunities are often hiding in industries that most people ignore. Una, portable restroom rental business. Hindi ito madalas na pag-uusapan pero mataas ang demand nito sa construction sites, outdoor events, festivals, at provincial gatherings. Kapag nakapag-invest ka na sa units, paulit-ulit mo itong mapaparentahan. Many profitable businesses solve problems that people don't like talking about. Pangalawa, document processing and business registration services. Maraming Pilipino ang nahihirapan sa permits, government requirements, registrations, at iba't ibang paperwork, kaya willing silang magbayad para may tumulong sa proseso. Hindi ito glamorous na negosyo pero mataas ang demand nito, lalo na sa mga bagong entrepreneurs at professionals. Sometimes people don't pay for products, they pay to avoid headaches. Pangatlo, ice supply business. Habang mainit ang klima sa Pilipinas, mataas ang demand para sa yelo sa restaurants, resorts, fish vendors, food stalls, at events. Hindi ito madalas pinapangarap na negosyo, pero napakalawak ng market nito. The most profitable products are often the ones people need every single day. Anyway, kung gusto mo ng libro na makakatulong para umunlad ka sa buhay, check the link in my bio or sa comment section. Pang-apat, motorcycle parking and charging station business. Habang dumarami ang riders, delivery drivers at motorcycle owners, tumataas din ang demand para sa secure parking at charging stations para sa gadgets nila, lalo na sa mga busy commercial areas. Growing industries create supporting businesses that most people overlook. Panglima, specialized packaging supply business. Habang lumalaki ang online selling industry, lumalaki rin ang demand para sa customized boxes, stickers, labels, bubble wraps, at packaging materials. Karamihan ng tao nakatingin sa online stores, pero nakakalimutan nila ang mga supplier sa likod ng mga ito. The people selling shovels often make money during a gold rush. Ang totoo, maraming negosyo ang malakas kumita pero hindi viral. Dahil ang totoong pera madalas wala sa spotlight. Nasa mga industriyang tahimik pero tuloy-tuloy ang demand. Madalas sanay tayong tumingin sa kung ano ang uso. Pero minsan ang pinakamalaking opportunity ay nasa negosyong hindi napapansin ng karamihan. 5 negosyo na pwede gawin ng mga full-time nanay. Maraming nanay ang may pangarap na kumita ng sariling pera, makatulong sa pamilya, at magkaroon ng financial freedom. Pero ang challenge, full-time na ang trabaho sa bahay. Pag-aalaga ng anak, pagluluto, paglilinis at pag-aasikaso sa pamilya. Kaya madalas naiisip nila, paano pa ako magnenegosyo kung halos wala na akong oras? Pero ang totoo, being a full-time mom doesn't mean you can't become a successful entrepreneur. Sa katunayan, maraming negosyo ang bagay na bagay sa lifestyle ng mga nanay. Una, customized gift box business. Ang mga nanay ay kadalasang creative at mahilig sa detalye, kaya swak na swak ito para sa kanila. Birthday gift boxes, baby shower packages, graduation gifts at corporate giveaways. Ang maganda rito, madalas pre-order basis kaya hindi mo kailangang mag-stock ng marami. You're not just selling products, you're helping people celebrate special moments. At pwede mo itong gawin habang nasa bahay lang. Pangalawa, homemade frozen food business. Maraming working professionals at busy families ang naghahanap ng ready-to-cook products tulad ng siomai, lumpia, tocino, longganisa, at marinated meats. Dahil maraming nanay ang magaling magluto, pwede nilang gawing negosyo ang skill na meron na sila. People will always pay for convenience, especially when it comes to food. Pangatlo, online live selling business. Hindi mo kailangan ng physical store. Pwede kang magbenta ng damit, baby items, kitchen products, accessories, o household essentials gamit lang ang Facebook Live. Habang natutulog ang bata o may libreng oras ka, pwede kang mag-live at makipag-interact sa customers. Many successful online sellers started with nothing more than a phone and determination. Anyway, kung gusto mo ng libro na makakatulong para umunlad ka sa buhay, check the link in my bio or sa comment section. Pang-apat, print-on-demand business. Personalized mugs, shirts, tote bags, pillows at customized gifts. Hindi mo kailangang bumili agad ng machines dahil maraming suppliers ang pwedeng gumawa ng products para sa'yo. Ikaw ang bahala sa designs at marketing. This allows you to run a business without worrying about inventory and production.
At panglima, digital products business. Kung marunong kang gumawa ng meal planners, budgeting templates, homeschooling materials, printable activities para sa kids, o Canva templates, pwede mo itong ibenta online. Ang kagandahan nito, isang beses mo lang gagawin pero pwede mo itong ibenta ng paulit-ulit. Digital products are one of the few businesses that can generate income even while you're sleeping. Ang totoo, hindi hadlang ang pagiging full-time nanay para magkaroon ng negosyo. Sa katunayan, marami sa mga katangi ang kailangan sa negosyo, pasensya, diskarte, multitasking at consistency ay meron na ang mga nanay. Alam natin kung gaano kalaki ang sakripisyo ng mga nanay para sa pamilya. Kaya kung isa kang nanay na may pangarap na kumita at umasenso, huwag mong maliitin ang kakayahan mo. Because at the end of the day, some of the strongest entrepreneurs are not found in boardrooms. They're found at home quietly building a better future for their families. 5 negosyo na patok ngayon sa Pilipinas. Maraming tao ang naghahanap ng negosyo na patok pero ang madalas nilang tingnan ay kung ano ang viral sa social media. Ang problema, maraming trending businesses ang mabilis ding nawawala. Kung gusto mo talagang kumita, mas magandang tingnan kung saan talaga gumagastos ang mga Pilipino ngayon. The best businesses are not always the loudest. They're the ones solving real problems every day. Una, mobile corn bomb business. Isa ito sa mga food businesses na patok ngayon dahil hindi mo kailangan ng permanenteng pwesto para kumita. Ang kagandahan ng mobile setup, pwede kang pumunta sa mga lugar na maraming tao. Schools, parks, terminals, night markets, concerts, sporting events, at local festivals. Ang produkto mo simple lang, sweet corn na may iba't ibang flavors at toppings tulad ng cheese, barbecue, spicy, sour cream, at iba pa. Instead of waiting for customers to find you, you bring the business directly to them. Dahil mababa ang food cost ng corn kumpara sa ibang pagkain, mas mataas din ang potential profit margin. Sometimes the best food businesses are not the ones with the biggest stores. They're the ones that can go wherever the customers are. Pangalawa, motorcycle parts and accessories business. Napakaraming motorcycle owners sa Pilipinas. At ang totoo, marami sa kanila ang mahilig mag-upgrade ng motor nila. Side mirrors, lights, phone holders, helmets, accessories, at maintenance products ay mabilis ang galaw sa market. When a market is driven by passion, customers tend to spend repeatedly. Anyway, kung gusto mo ng libro na makakatulong para umunlad ka sa buhay, check the link in my bio or sa comment section. Pangatlo, faceless content creation. Hindi mo kailangang magpakita ng mukha para kumita online. Maraming creators ngayon ang kumikita gamit ang storytelling videos, business facts, motivational content, AI voiceovers, at educational videos. Habang lumalaki ang demand sa content, lumalaki rin ang opportunities sa monetization, affiliate marketing, at sponsorships. Attention is one of the most valuable currencies in today's world. Pang-apat, mobile car wash at detailing business. Maraming car owners ang walang oras pumunta sa car wash, kaya mas gusto nilang sila ang puntahan. Home service ang trend ngayon dahil mas pinapahalagahan ng tao ang oras nila. People are willing to pay extra for convenience. At habang dumarami ang sasakyan sa Pilipinas, lumalaki rin ang market nito. At panglima, customized gift box business. Sa bansang mahilig mag-celebrate tulad ng Pilipinas, laging may birthdays, anniversaries, graduations at special occasions. Kaya malakas ang market para sa personalized gift boxes at curated packages. People love gifts that feel personal and meaningful. At dahil pre-order based ang karamihan dito, mababa rin ang risk. Ang totoo, hindi mo kailangang habulin lahat ng trending business. Mas mahalaga na pumili ka ng negosyong may demand, bagay sa skills mo at kaya mong gawin ng pangmatagalan. Marami sa atin ang naghahanap ng extra income o paraan para makaahon sa buhay. Pero tandaan mo, hindi sapat ang magandang idea lang. Kailangan ng action, consistency, at tiyaga.